Sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lamang niyang inedbot ang babae ng napakalakas. Kasabay nun, nawalan naman ng malay rito ang babae. Nagsalita ang ating bida sa walang malay na katawan ng babae, na kung nagustuhan niya nga raw ang kanyang ginawa. Malilipat ang eksena kay Mrs. Xing, at kay Xing Wei, habang hinihintay ng ating bida na makaalis si Xing Wei, para makausap niya si Mrs. Xing na sila lang. Kasunod nun, dumating naman ang isang tauhan nila na natataranta, dahil ang kanilang young master ay sinusubukan magpakamatay. Nainis naman rito si Mrs. Xing, dahil napaka-nonsense ng kanyang pinaggagawa dahil lang sa isang babae. Sinabihan naman siya ni Xing Wei, na uminahon muna, dahil masyado pang araw bata ang kanilang young master, para malaman ang mga bagay-bagay. Kasabay nun, sumama si Xing Wei sa kanilang tauhan para puntahan ang kanilang young master. Maya-maya pa, makikita rito si Chu Qing, ngumisi dahil nagtagumpay nga raw ang kanilang plano. Nagulat naman rito si Mrs. Xing, dahil may naramdaman itong ibang presensya ng ibang tao, at kasabay nun, nagtanong naman ito na kung sino ito, at lumabas ng araw ito. Nagpakita ang ating bida, suot ang kanyang discussing mask. Sinabihan naman siya ni Mrs. Xing na umalis ng araw ang bida, at magkukunwari na lamang siya na hindi siya nakita. Umupo naman si Chu Qing, na hindi nga raw siya aalis ng basta-basta hanggat hindi niya nasasabi ang kanyang gusto. Tinuwanan lamang siya ni Mrs. Xing, na alam na nga raw niya na gumawa siya ng gulo sa kanyang anak niyang panganay, at alam niya din ang kanyang sadya na ang kanyang kapatid na si Chu Xiao. Sinabi na ng ating bida ang kanyang talagang sadya dito, na gusto nga raw niyang ipakasal ang kanyang kapatid sa kanyang anak na lalaki. Sarkastiko naman nagsalita si Mrs. Xing, na wala nga raw siyang pakialam sa kanyang kapatid, dahil ang inyong background sa pamilya ay walang kwenta, at hindi karapat-dapat sa kanilang angkan. Inalis na ni Chu Qing ang kanyang discussing mask. Kasabay nun, nagulat naman rito si Mrs. Xing, dahil kilala niya nga raw ang bida. At nagsalita nga ito, na mukhang buhay pa rin ang bastardong si Chu Xiao, at talagang may lakas ng loob si Meng Sui na baliwalain ang kanyang sinabi. Sinagot naman siya ni Chu Qing, na tama nga raw siya, at kung hindi pa pinakawalan ni Meng Sui ang kanyang kapatid, hindi niya raw siya sana hinanap, at dapat mo siyang turuan ng leksyon, mas malalim mas mabuti. Nagtanong naman si Mrs. Xing, na kung gusto niya nga ba ng kutsilyo, at hahayaan niya nga raw na patayin niya si Meng Sui. Sinabi lamang ng ating bida na dumating siya na may isang kahilingan lamang, dahil siya ay isang taong may malaking puso, at hayaan na nga raw niya ang kanyang kapatid. Nagbigay naman ng kondisyon si Mrs. Xing sa bida, na kung gusto niya nga raw makipagpalitan, ng kanyang hawak na level 3 Wangchuan bullet niya kapalit ang kaligtasan ng kanyang kapatid. Nagpintig naman ang mga tenga ni Chu Qing, at sabay tutok nga ito sa kanyang sandata kay Mrs. Xing. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang tumalo ng napakalakas si Mrs. Xing, nagulat naman rito ang ating bida, dahil sobrang bilis nga raw gumalaw ni Mrs. Xing. Kasabay nun, hindi na nga nakaiwas rito ang ating bida, kaya sulidong-sulido itong natamaan. Napinsala naman si Chu Qing, at napasambit na lamang ito sa kanyang isip, na hindi ba't ito ay isang sibilyan, hindi isang opisyal ng bilangguan. Siya ay talagang isang master ng martial arts, at ang kanyang lakas ay higit pa sa tinatawag na top 10 masters, at kung madami lang siya mahahanap na resources ng spiritual na chi, kaya niya itong matalo sa isang galaw lamang. Kinuha ni Mrs. Xing ang sandata ng ating bida, at umupo nga ito habang tinatanggal niya ang kanyang salamin, at nagsalita nga ito, na talaga bang iniisip ng bida na maliligtas niya ang kanyang kapatid sa pamamagitan lamang ng sirang baril. Naging pabaya raw ang ating bida, pero sino ang mananalo o sino ang magnanakaw, maaga pa para sabihin na nanalo ka na. Nagtanong naman rito si Mrs. Xing, habang hawak niya ang Wangchuan bullet, na kung may trump card pa nga raw ang bida, para maging ganito siya kakumpiyansa sa kanyang sarili. Bukod pa rito, sa totoo lang, hindi pa raw siya nakakakita ng ganitong kahusay na kabataan sa loob ng maraming taon. Kung ang pamilya ninyo ay kahit kalahating background ng pamilya Tang, ang pagpapakasal kay Xing Tao sa kapatid mo ay hindi masamang ideya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabigla nga ito sa kanyang nakita sa Wangchuan bullets, ito raw ay nagmula sa Gang family. At seryoso nga itong nagtanong sa bida, na kung siya ba nga raw ang secret son ng pamilyang Gang.
Sinagot naman siya ng ating bida, na hindi, ngunit meron nga raw ang kanyang pamilya na kasunduhan na pagpapakasal niya sa pamilyang Gang. Nagtanong naman rito si Mrs. Xing, na kung may ebidensya ba nga raw si Chu Qing para sabihin ito. Tumayo na ang ating bida, habang kinukuha niya ang isang engagement paper, at nagsaad nga ito, hindi mo ba sinabi na kung ang pamilya ko ay kahit kalahati ng background ng pamilya Tang, papayagan mo na ang kasal ng kanyang kapatid sa anak mo. Kasabay nun, inabot na ni Chu Qing ang kasulatan sa kanya. At sambit din ito sa kanyang isip, na nagpapasalamat kay Gang Yu, dahil binigay niya ito sa kanya, at naayos niya nga ito ng maayos. Sinuri naman ito ni Mrs. Xing, at nagulat nga ito, at nagtanong nga ito sa bida, na kung siya ba nga raw ang grandson ni Chu Alan, at anak ni Mrs. Chu. Sumang-ayon naman rito ang ating bida, na oo, at si Chu Xiao ang granddaughter ni Chu Alan, kaya sapat na nga ito para pakasalan niya ang iyong anak. Pinaliwanag naman ni Mrs. Xing. Ang pinagmula ng pamilya Chu ay nasa imperial na kabisera, ngunit nanirahan ng pamilya sa lungsod ng Jinmen na ito. Mukhang natalo ang kanyang ina sa alitan ng pamilya, kaya nandito sila sa lungsod ng Jinmen. At ang kontrata ng kasal na ito ay walang halaga. Sumang-ayon naman rito ang ating bida na oo, dahil nilalayuan niya ang kanilang pamilya. Walang silbi ang paglagda sa kontrata ng kasal na ito, pero siya ay hindi sang-ayon rito. Kasabay nun, hinagis na ni Mrs. Xing, ang engagement paper sa bida, at nagtanong nga ito na kung may sasabihin pa nga raw siya sa kanya. Sinalo naman ito ni Chu Qing, at sabay pinunit nga ito, dahil wala naman itong halaga sa kanya. Kasunod nun, bigla na lamang lumapit rito si Mrs. Xing sa bida, at binulungan niya nga ito. Napakatapang mo, kahit na maaaring hindi mo alam ang kahulugan ng tatlong salita ni Chu Alan. Nagsalita naman si Chu Qing, na wala nga itong sense, at ang tatlong salitang ito ay hindi makakapagligtas sa akin ngayong gabi. Nagsalita si Mrs. Xing, na tama nga raw ang sinabi ng bida, dahil sa ilang salita lamang, pinapakita ni Chu Alan ang higit pang lakas. Ang ulo ng Maharlika ay kabilang din siya, at si Chu Alan ay isang iginagalang na nakatatanda. At saad din niya, na kung hindi nga raw naniniwala sa kanya si Chu Qing, at nagpaliwanag nga ito, na ang binabasa ng prinsipe ang bigat ng apat na salitang ito, kaya baka matagpuan mo ito, at maniwala sa kanyang mga pinagsasabi. Pinagpawisan naman rito ang ating bida, at napasambit na lamang ito sa kanyang isip, ang prinsipe ay isang kaibigan na dumating upang basahin ito. Noong panahon ni Xing Lei, ang kanyang kaibigan ay ang kasalukuyang emperador. Pero paano siya napunta sa ganitong sitwasyon, bilang pinuno ng lungsod? Bigla na lamang sumulpat sa eksena si Xing Wei, at yumuko nga ito na humihingi ng tawad, dahil na late nga raw siyang dumating. Sinabihan naman siya ni Mrs. Xing, na wag nga raw niya itong gawin, dahil auntie niya pa rin siya. At nagsaad nga ito, na tatapusin na nga raw muna niya ang kanyang problema. Kasabay nun, naghanda nga ito ng isang atake sa kanyang kamay, habang papalapit ito sa bida, at nagsasaad nga ito, na ano ang huling salita ng bida bago niya siyang paslangin. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, pinigilan siya ni Xing Wei, dahil nawawala nga raw ang kanilang young lady, at hindi niya nga raw alam kung may kinalaman ito sa pagkawala niya. Bigla niya na lamang sinakal si Chu Qing, at sarkastiko nga itong nagtanong, na kung may kinalaman ba raw ang bida sa pagkawala ng kanyang anak. Sinagot naman siya ng ating bida, na mag-usap nga raw sila. Sumang-ayon naman rito si Mrs. Xing, kasabay nun, binitawan na niya si Chu Qing. At nagtanong nga ito, na kung ano nga raw ang kanilang pag-uusapan. Nagsalita naman ang ating bida, na bitawan niya nga raw ang kanyang kapatid. Ayos na ang kapatid ko ngayon, pero hindi kailanman susunod si Meng Sui sa iyo at sa huli ay mahahanap din niya ang kanyang kapatid. Sumang-ayon naman rito si Mrs. Xing na oo, ngunit kailangan maging patas ang pagpapalit ng isang buhay para sa isa pa, pero ngayon gusto niya nga raw ang buhay niya. Isa lang ang maaari mong iligtas, at sino nga raw ang pipiliin niya? Pinagpawisan naman rito ang ating bida, at nagtanong nga ito na kung wala na nga bang iba pang pagpipilian. Sumagot naman si Mrs. Xing na oo, at kung hindi ka pipili, ipapadala niya nga raw si Meng Sui, at hahanapin ka nito. Kapag nahanap niya ang kanyang anak, kayo at ang pamilya niyo ang magbabayad para dito. Nagsalita naman rito ang bida, na kailangan niya nga raw maghintay ng matagal bago niya siya makita.
Kasunod nun, binulungan naman ni Mrs. Xing si Xing Wei, at kasabay nun dali-dali naman umalis si Xing Wei para gawin ang inutos nito sa kanya. At nagsalita nga ito sa bida, nandito ka pa rin ngayong gabi, siguro ay nakatago siya na kung saan-saan dito sayo. Tinanong na niya si Tita Wei, at maghintay nga raw sila ng balita. Umupo naman rito ang ating bida, at sabay kuha nga ito ng kanyang telepono, para magtanong kung may nahanap na nga ba si Juanir ng alas sa kanila. Nagsabi naman rito si Mrs. Xing, na kung naghahanap ba nga raw ang bida ng tagapagligtas niya. Sinagot naman siya ng ating bida, na wala na nga raw pakialam rito si Mrs. Xing, na kung ano nga raw ang kanyang ginagawa. Napasambit na lamang ang ating bida sa kanyang isip, na kung bakit wala pa nga raw nahahanap ng impormasyon si Juanir ngayon. Makalipas ang ilang oras, nagtanong naman rito si Mrs. Xing, na isang oras na ang nakalipas, kumusta ang iyong kaligtasan? Ayaw mo bang dumating sina Ye Chanxi o Tang Ziyan para iligtas ka? Seryoso naman nagsaad ang ating bida, na kung hindi ba nga raw nag-aalala si Mrs. Xing. Sinagot naman siya ni Mrs. Xing, na kung sa tingin nga raw ng bida ay mananalo pa siya sa ganyang kalagayan. Sambit pa ng ating bida, sa totoo lang, ayaw niya nga raw ng mga plano o pandaraya. Kung bibigyan niya nga raw siya ng isa pang 6 na buwan, ikaw at ang matandang babae na iyon ay hindi na magiging mga kalaban ko. Tumawa naman rito si Mrs. Xing, dahil sa mga pinagsasabi ng bida, at ang tono nga raw ng bida ay medyo matapang. Si Tia Xing ay isang level 4 na mandirigma. Maraming kababaihan sa mundong ito ang desperadong sumusubok na maabot ang aking antas. Ang isang batang lalaki na nag-iisip na kaya akong lampasan sa loob lamang ng 6 na buwan ay talagang isang biro. Sinabi lang ng ating bida. Hindi raw siya sanay sa mga lakas nyo, pero wala pa rin siyang pakialam sa Class 4. At kahit na napakalakas nyo na ngayon, hindi ibig sabihin na wala kayong mga kahinaan. Sa hindi inaasaang pagkakataon, nagulat naman rito si Mrs. Xing, at dali-dali siyang tumawag sa telepono. Habang ang ating bida ay tumingin sa kanyang telepono, dahil nagpadala ng araw si Juanir ng magagamit niyang alas sa kanila. Natuwa naman rito ang ating bida, dahil maaasahan raw si Juanir sa ganitong sitwasyon. Kasunod nun, dumating na si Xing Wei, at nagsalita nga ito, nahanap na nga raw nila ang kanilang young lady, at sambit din ito sa ating bida, itinago ng magnanakaw na ito ang dalaga sa ilalim ng frame ng kama sa sahig, at kung medyo natagulan pa, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Nagalit naman rito si Mrs. Xing, dahil kapag hindi siya nahanap agad mapapaslang na siya. Kasabay nun, pinakita ni Chu Qing ang isang litrato, at nagsalita nga ito na kung gusto nga raw na tawagan niya ito. Sa hindi inaasaang pagkakataon, nabigla naman rito si Mrs. Xing at si Xing Wei. At kasabay nun, bigla na lamang umatake si Xing Wei sa bida, sa hindi pa matukoy na dahilan. Sa kabutihang palad, nakaiwas naman rito ang ating bida, at nagsaad nga ito, na sobrang lakas ng tama nga raw ni Xing Wei, kung tamaan siya ng ilang suntok, mag-uutos nga raw siya sa isang tao na suntukin ang lalaki na ito ng ilang beses. Pinigilan naman siya ni Mrs. Xing, na mali nga raw ang inakala niya sa bida, at umalis na nga muna si Auntie Wei. At kasabay nun, nagtanong naman ito sa bida, na kung papaano niya ito nahanap. Pinaliwanag naman ni Chu Qing, bago nga raw siya dumating, ang mga tao ko ay naimbestigahan na ang iyong sitwasyon. Bilang alkalde, kung siya ay isang kasintahan lamang, maaari mo siyang dalhin sa bahay, ngunit madalas kayong magkikita ng palihim. Maliwanag na may espesyal na puwang siya sa iyong puso, at ayaw mong malaman ng ibang tao ito. Sambit ni Mrs. Xing, na matalino nga raw ang bida at maswerte, at sabihin nga raw ng bida ang kanyang kondisyon. Sinagot naman siya ng ating bida, na hayaan nga raw ni Mrs. Xing, na magpakasal ang kanyang anak at ang kanyang kapatid. Sumang-ayon naman siya rito, ngunit may kondisyon nga raw siya. Sa loob ng 1 taon, kung makakakuha ng bahay ang kapatid mo sa Vermilion Bird Road, pakakasalan niya si Xing Tao, at kung hindi, hindi niya pakakasalan ang kapatid mo. Sumang-ayon naman rito ang ating bida na oo, walang problema, ngunit kailangan nga raw nila gumawa ng kasunduan. Bukod pa rito, sabihin mo kay Meng Sui na itigil ang paghunting sa kapatid niya. Kailangan mong sumulat ng liham para kunin ako at ibigay ito sa kanya. Nagalit naman rito si Mrs. Xing, dahil masyado na nga raw pinakikialaman ng bida ang kanyang mga utos.
Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, wala na nga nagawa rito si Mrs. Xing, kundi gumawa ng kasunduhan ng kasulatan. Natuwa naman rito ang ating bida dahil tapos na nga raw ang kanyang mission, at kasabay nun, nagpaalam na ang ating bida, at nagsalita nga ito, na itinago ng magnanakaw na ito ang dalaga sa ilalim ng frame ng kama sa sahig, at kung medyo natagulan pa, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Sarkastiko naman na nagtanong si Mrs. Xing, na kung galit na galit ka ba sa kanya, dahil ba nawasak ang iyong pagmamalaki nang iligtas mo ang iyong kapatid. Nagdilim naman ang pagmumukha ni Chu Xing, dahil may katwiran naman ang sinabi ni Mrs. Xing sa kanya. Nagalit nga itong nagsasaad, na wala nga raw siyang pakialam rito. Inaasar naman siya ng sobra, dahil totoo naman ang kanyang sinasabi, at kasabay nun, pinigilan naman siya ni Mrs. Xing, at may sasabihin pa nga raw siya ng isang bagay. Natungkol kay Liu Feng, nagtaka naman rito ang ating bida, na baka nga raw ang lalaki ang tinutukoy niyang Liu Feng. Sinabi lamang ni Chu Xing, na maging panatag nga raw si Mrs. Xing, dahil itatago niya nga raw ito, at dapat niya ding maunawaan ang kanyang mga desisyon. Sambit ni Mrs. Xing, na ang relasyon niya nga raw sa kanya ay hindi kung ano ang iniisip mo. Dahil si Liu Feng ang prinsipe na patungkol sa kaibigan at una. At matapos umakyat sa trono ang reyna, nagkaroon siya ng pagkakataong maging ikatlong tagapaghawak ng kapangyarihan. At dahil doon pinalayas sila ng reyna, para wala na silang magawa sa kanya sa hinaharap. Pero para kay Liu Feng, mas pipiliin niyang magbitiw sa kanyang posisyon, para makasama lang ito. Nagulantang naman rito si Chu Xing, dahil si Liu Feng pala ang kauna-unahang empress na lalaki sa mundo. Nagagalit naman na nagtatanong si Chu Xing, na ano nga raw ang ibig niyang sabihin doon. Ang relasyon mo sa kanya, bakit mo gustong sabihin sa akin ang lihim na ito? Hindi ka ba natatakot na patayin ka ng emperador? Sinagot naman siya ni Mrs. Xing, na oo dahil tama ang tungkol ito sa pagpaslang ng mga tao. At kakasabi lang ng bida na kaya niya nga raw na malampasan siya at si Xing Wei sa loob ng 6 na buwan, kaya bibigyan kita ng 6 na buwan, at kung hindi mo ito magagawa. Ang heaven and earth ay hindi ka papalagpasin nito, lalo na may alam ka na kay Liu Feng. Naging seryoso naman rito ang ating bida, na kung hindi niya nga magagawang lumakas sa loob ng 6 na buwan, papaslangan niya nga raw ang kanyang sarili. Kasabay nun, sabay alis na nga ito, dahil tapos na nga raw ang kanyang tungkulin. Pinigilan naman siya ni Mrs. Xing, at sabay hagis nga nito ng baril ng bida, at isang maliit na kahon. At mayroong 3 level 3 ng bala ng kahon ng Wang Chuan, na maaaring ituring na paunang regalo ng iyong kapatid na babae. Umalis na ang ating bida, at kasunod nun, nakasalubong niya naman si Xing Wei, habang inaalalayan niya ang kanyang young lady. Napansin naman ni Xing Yu ang ating bida, at dali-dali niya nga itong dinuro, at pinagmumura niya din ito, dahil sa pananakit niya sa kanya. Nagtanong naman si Chu Xing, na kung ano nga raw ang kailangan niya sa kanya. Hindi naman niya ito sinagot, at dali-dali nga itong umatake. Madali lamang napigilan ni Chu Xing ito, at sarkastiko nga itong nagsaad na wala na nga raw siyang oras para makipaglaro pa sa kanya. Sambit ni Xing Yu, nabitawan niya nga raw siya, kahit ang prostitutang si Chu Xiao ay hindi naglakas loob na pigilan siya, at sa tingin niya ba ay kaya niya siyang labanan. Seryoso naman nagtanong si Chu Xing, na kung kasali ba nga raw siya sa pananakit kay Chu Xiao. Mayabang naman na sumang-ayon rito si Xing Yu, na kasali nga raw siya sa pagsuntok ng kanyang pagmumukha. Nagpintig naman ang mga tenga ni Chu Xing, at sabay sampal nga ito ng napakalakas, at nagsaad nga ito, na para raw sa kanyang kapatid ang sampal na iyon. Nagalit naman rito si Xing Yu, at dali-dali niya nga inutusan si Xing Wei, napaslangin niya nga raw si Chu Xing. Naghanda naman rito si Xing Wei na isang atake, ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, pinigilan naman siya ni Mrs. Xing. Sinabihan ni Chu Xing si Mrs. Xing na mukhang kailangan ng kaunting disiplina ang mga anak ng pamilya Xing, at kasabay nun, tuluyan ng umalis ang ating bida, habang pinagmamasdan siya ni Mrs. Xing at si Xing Wei. Sinabihan niya naman si Xing Wei na ipadala niya nga raw ang 2 bata sa Wang Chalan Training Camp, at makakahanap si Xing Tao ng guro para turuan siya, at hindi niya nga raw maayos na naalagaan ang 2 batang ito. Hindi naman sumang-ayon rito si Xing Wei, dahil ang Wang Chalan ay ang pinakamahigpit na kampo ng pagsasanay militar.
Tanging 20% lamang ng mga tao ang nakakaligtas at nakakalakad, ang natitira ay bingi, at may kapansanan. Pinaliwanag naman ni Mrs. Xing, dahil may anak raw siya na mahina, at kailangan niyang magsanay, dahil siya ang magiging pinuno ng pamilya, at kailangan niyang lumakas sa loob ng maikling panahon. At walang problema, kung mamatay siya, kasalanan niya yan. Bakit hindi hayaan si Xing Tao na magmana sa pamilya Xing? Sino bang nagsasabing mas magaling ang mga lalaki kaysa sa mga babae? Tingnan mo si Chu Qing, ginagawa niya ang lahat ng gusto niya. Wala na lamang nasabi rito si Xing Wei, at napapasabi na lamang ito sa kanyang isip, habang pinagmamasdan niya si Mrs. Xing na umaalis, na naimpluwensyahan ba ng pinuno ng pamilya si Chu Qing? Sino ang nagsasabing mas magaling ang mga lalaki kaysa sa mga babae? Ito ay walang katotohanan.